39th Church Anniversary. Praise God. Salamat po, Ma'am Bijik. Praise God for inviting us here. Praise God. It's really a great privilege for us. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Bago po tayo mga kapatid magsimula, can we just sing? Praise God. Awit lang po tayo. To God be the glory. Praise God. Let us give all the glory to God. He is worthy to be praised. Narating po natin mga kapatid ang year na to. Amen. Dahil sa kapurihan sa Panginoon. Dahil sa kabutihan. Dahil sa faithfulness ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. And feel the presence of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. It's so good to be in the house of the Lord. Amen. Napakasarap magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Narito tayo para
Hallelujah. We are here for God. We are here to worship Him. Amen. We are here, amen, to hear His word. Amen. Glory to God, glory to God, glory to God. Kaya huwag natin sasayangin mga kapatid, yung pagkakataon na nandito tayo, amen, sa tahanan ng Diyos. Praise God. Dahil sa tahanan ng Diyos, nandun ang kanyang presensya. Amen. Praise God. Oh, yes. Kapag nandun ang presensya ng ating Panginoon, there's something good that's going to happen. Praise God at may experience mo yan, kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kasi hindi pagtatagal, mga kapatid. Praise God. Muli, marami pong salamat. Amen. Sa napakagandang pribilehiyo na nakarating kami dito. Amen. At mag-celebrate. Amen. Sa 39 years na celebrate faithfulness ng Panginoon sa Iglesia ng Diyos dito sa Umingan. Praise God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Bible dito sa Revelation. Praise God. Revelation chapter 3, verses 7 to 11. Praise the Lord. Nakita na po natin, mga kapatid. Revelation chapter 3, verses 7 to 11. Praise God. Ang sabi dito, mga kapatid, sa verse 7, and to the angel of the church, amen, in Philadelphia, write, praise God, these things saith the Lord that is holy, he that is true, he hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. And verse 8, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Verse 9, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet. Okay? And to know that I have loved thee. Praise God. In verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Gusto kong ulitin, mga kapatid, no? Sa verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. And the last verse, in verse 11, behold, I come quickly. Sabihin po natin sa katabi natin, darating na ang Panginoon. Praise God. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Praise God. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Wala kang katulad, O God. Patuloy ka naming tinataas at patuloy ka naming sinasamba. Lord, pangunahan mo kami sa aming Sunday school, sa pagtuturong ito, Panginoon. Alisin mo ang kamangmangan, magbigay ka ng karunungan, Lord God, magbigay ka ng kaalaman sa amin, wisdom and understanding, God. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, oh God, to hear your voice, oh God. Our heart be open, oh God, and become receptive and responsive to your words, oh God. And that your anointing continue to flow and touch your people. Touch us, oh God, and surround this place. Saturate this place with your mighty power, with your presence, with your spirit, God. Hallelujah. Bless everyone, oh Lord. In the name of Jesus, God, we cannot do anything without you. And we keep praying.
Lord Jesus. Hallelujah. And just use me as your mouthpiece. Gamitin mo lang ako bilang isang bibig mo, Panginoon, na magdadala ng iyong mensahe. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Amen. Woo! Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord. Bago po tayo mag-umaw po mga kapatid, gusto ko rin basahin natin ang John chapter 1, or Job, I should say. Job chapter 1, verse 10. Ang sabi dito mga kapatid, "Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land." Praise God. So sa pagtuturong ito mga kapatid, meron po tayong title na binigay ng ating Panginoon, Keeping Your Heads Up. Keeping your heads up. Panatiliin mong nakatayo, amen, ang iyong bakod. Praise God. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, pwede na po tayong makaupo. Praise the Lord. Sino dito po mga kapatid ang mayroong bakod sa kanilang bahay? Praise God. Nilalagyan po natin ng bakod yung mga bahay po natin. Praise God. Isa lang ang mayroong bakod sa bahay. Amen. Praise God. Bakit tayo naglalagay ng bakod? Para hindi makapasok ang magnanakaw. Praise God. Bakit pa tayo naglalagay ng bakod? Kasi sometimes, mga kapatid, amen, may nagkakaroon ng land grabbing. Di ba? Minsan, mga kapatid, nakukuha yung ating mga lupa. Di ba? Mga kapatid, kaya kailangan natin lagyan ng bakod yung ating mga territories. Yung ating boundaries. Amen. Para hindi basta-basta makuha ng iba yung ating mga pag-aari. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Nagkakaroon din tayo mga kapatid. Amen. Yes, kanina mga kapatid, ang sabi, para hindi makapasok, to protect our yung ating mga pag-aari mga kapatid sa mga magnanakaw, para hindi makuha yung ating mga territories. Praise God. Para hindi po makapasok ang magnanakaw sa ating mga tahanan. Now, ang bakod, hedge, or wall is important. Mahalaga ito mga kapatid. Amen. Lalo na tayong mga Christian. Praise God. Hallelujah. If we continue to believe in the Lord, sinasabi ko sa inyo, merong bakod na nakapaikot sa atin. If we continue. Praise God. Because there is a thief who wanted to steal all the important things in our lives. And it is scary, mga kapatid, kung ang buhay natin, mga kapatid, ay hindi makuha. Now, okay lang sana, mga kapatid, no? Kung ang magnanakaw, amen, ay kukunin lang yung pag-aari natin. But the Bible said, amen, ang magnanakaw is come to steal, to kill, and to destroy. Now, mga kapatid, kung ang kukunin niya ay yung mga mahalagang bagay lang sa atin, praise God, okay lang yon. But the worst thing is, the scary thing is, kung yung buhay natin ang kunin. Diba? Or mga kapatid, yung i-destroy yung buhay po natin. Amen? Masaktan tayo, mga kapatid, maparalyze tayo. It's the worst things.
Praise God. Dahil mga kapatid, ang sabi ng Bible, mga kapatid, in John 1:10, o John 10:10, the thief cometh unto, to steal, to kill, and to destroy. Parang I feel something, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pwede po ba tayong tumayo muna saglit? Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The name of Jesus, O God. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Lord. Praise God in the name of Jesus, O God. We lift you up, we magnify your name, O Lord God. And I plead your blood over us, O Lord God. I plead your blood, O Lord God, in this church. I plead your blood over your people, O God. In the name of Jesus, God. And I am canceling the work of the enemy that hinders your words. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Oh, maglagay ka, Panginoon, O God, ng iyong bakod, O God. Hallelujah. Sa aming mga kaisipan, sa aming puso, O God, sa iglesia ito, Ma. In the name of Jesus. At magkaroon ng kalayaan ang iyong salita. In the name of Jesus, God. Your spirit will move. Your power will move, O Lord. Your anointing will flow like a river of living waters, O God, that brings healing, that brings deliverance, O Lord. Oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Glory, 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 glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Approach po natin, mga kapatid, yung ating katabi. Praise God. Let's have revival today. Praise God, mga kapatid. Sige, pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Praise God. Praise God. Praise God. Ang bakod ay mahalaga sa isang Kristiyano. Praise God. Dahil kung walang bakod tayo, praise God, nakatulad ng bakod na para hindi tayo pasukan ng mga magnanakaw. Praise God. Ang bakod ang nagpo-protect sa ating mga kapatid. Because there is an enemy. Merong enemy, mga kapatid. Amen, na nagbabantay sa atin. That's why the Lord, ang Panginoon, mga kapatid, ay naglagay siya ng bakod sa bawat isa sa atin because He believes and He knew, amen, na merong magnanakaw, merong kaaway na gusto tayong nakawin. Praise the Lord. And God put an heads. Kung maalala niyo, mga kapatid, si Job, praise God, hindi makapasok si Satan dahil naglagay ng bakod ang Diyos sa kanya. Right? Praise God, kailangan pa siyang magpaalam sa Panginoon para ma-test si Job. Oh, kaya naman naglilingkod sa iyo yan eh. Kasi naglagay ka ng bakod. Nabasa natin, amen, sa Job 1:10. Because you put a hedge, amen, over her, over his family, amen, over his possession. Hands off ang kaaway. Praise God. Even, mga kapatid, amen, nung gustong tuksoin ng ating Panginoon, si Peter, nagpaalam muna siya sa Panginoon. Amen?
Dahil gusto ng kaaway, mga kapatid, na si Pedro, amen, ay tatalikod din sa kanya. Na si Pedro, mga kapatid, amen, ay matukso din magkaroon ng trials. May pagpapaalam. Bakit may pagpapaalam? Because mayroong bakod. Amen. Nagkakaroon tayo ng bakod, mga kapatid, para walang pumasok, para walang trespassing. Correct. Praise God! Yes. Kasi territory natin yon. Territory ito ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ito basta-basta papasukin lang ng kaaway. Trespassing. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus. So the same thing is with us. Sa atin po, mga kapatid. Amen. May bakod na nilagay ang ating Panginoon sa atin. Hindi ka basta-basta gagalawin ng kaaway. Hindi ka basta-basta papasukin ng kaaway. Why? Naglagay ng bakod ang Panginoon sa atin. Mapalad po tayo. Amen. Napakapalad po natin. Yes. You know, mga kapatid, in Isaiah chapter 49 verse 16, ang sabi dito, "See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me." Na-engrave, naiukit tayo sa kamay ng Diyos. Amen. Sinong makakaalis sa atin sa kamay ng ating Panginoon? Wala. There's none. Protektado tayo. Correct. Kapag nasa kamay ka ng ating Panginoon, mga kapatid, kahit na anong gawin ng kaaway, hindi ka na pwedeng alisin sa kamay ng Diyos. Naka-engrave, nakaukit. And besides, kapag ka nasa kamay ka ng Diyos, you are protected. Amen. O kaya, mga kapatid, Oh, hallelujah. amen, hanggat hindi nagpapaalam, amen, ang kaaway, hindi ka pwedeng makaalis. Amen, hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. Amen, sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Kahit na anong tornado yan, kahit na anong signal ng bagyo yan, mga kapatid, praise God, hindi yan magigiba yung wall na ligay ng kaaway ng Panginoon sa atin. Wow! It means safe tayo. Ligtas tayo. Mula sa anumang sakuna, mula sa anong gawa ng kaaway. Safe tayo. Protektado tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Oh yes, hallelujah, amen. The heads, amen, is the Christians in the Christian life represents God's protection, amen, or protective barrier, amen, in our lives. Yung mga wall daw na yan, mga kapatid. Praise God, amen, praise God. Yung mga wall daw na yan, mga kapatid, yan ay nagiging protective barriers natin, amen, in our lives. Kaya hindi ka basta-basta na lamang, amen, gagalawin ng kaaway. That's right. Now, mga kapatid, kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, kung nakakapasok man ang kaaway, mga kapatid, it is because may pahintulot. Amen. Amen? Correct. Pero kung walang pahintulot, hindi pwede. Trespassing ka sa kanas. Amen? At kapag ka pinahintulutan ito ng Panginoon, may layunin ng Diyos. Amen. Praise God, katulad ni Job, di ba? Pinahintulutan ng ating Panginoon. Amen, na itry siya. Amen, ni Satanas. Praise God. Para ba pabagsakin si Job? No. Amen? Para ba sirain si Job? No. Praise God. Pinagmamalaki ng ating Panginoon si Job. Correct. Amen. Alright? Yes. Kasi si Job matapat. Kasi si Job mabuti. Amen. Kasi si Job, mga kapatid, lagi niyang naaalala ang Panginoon. Si Satan, naiinggit siya.
pero pinagmamalaki ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya kapag ka pinahintulutan ito ng ating Panginoon, may layunin. Satanas, makikita mo, faithful yung anak kong yan. Alright? Pag pinapasok ng ating Panginoon, mga kapatid, ang pagsubok, ang trial sa buhay natin, mga kapatid, mayroong gustong patunayan ang Diyos sa buhay natin at kay Satanas. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Now, the purpose, amen, ang purpose, mga kapatid, ng bakod. Number one, mga kapatid, this is a protection. Okay, katulad po ng nabanggit natin kanina. It is a protection. The heads shield us from the attack of the enemy. Amen. Yan ang nag-shield. Yan ang nag-cover yung heads from the attack of the enemy. Praise God. Nakabakod tayo, pastor. Diba? Hallelujah. Nakabakod tayo. Kasi alam niya, mga kapatid, nandyan ang attack ng kaaway. Correct. Praise God. Lalo na sa last days. Amen? Amen. Maraming pagsubok, maraming trials. Amen. Sa ating mga pananampalataya. Hindi ka basta-basta na lang, mga kapatid, na maghintay ka na lang sa pagbabalik ng ating Panginoon. No! Amen? Hindi na lang basta-basta, mga kapatid. Amen. Nandito ka lang sa church. No! Hindi po pwede, mga kapatid, na nagiging church goer lang tayo. No! Cannot be! Amen. Amen, mga kapatid. Kailangan po, mga kapatid, amen, active. Hallelujah. Kailangan gumagawa. Amen, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Habang ikaw ay gumagawa sa ating Panginoon, mga kapatid, nagiging active, amen, ang protection mo sa ating Panginoon. Habang ikaw ay nagiging active na naglilingkod sa Diyos, amen, hindi ka basta-basta mapapasok ng kaaway. That's right. There is a wall. There is a hedge. Yes. Oh God. Thank you, Jesus. It serves as a protection from the attack of the enemy. Amen. He is like a roaring lion, seeking whom may devour. Hallelujah. Praise God. Kaya, mga kapatid, dito sa iglesia ito, amen, umiikot-ikot siya. Sino kaya ang aking pwedeng mabiktima? Sino kaya ang pwede kong kainin dito? Praise God. Hindi lang sa atin, hindi lang siya naghahanap ng open door, amen, sa buhay po natin. Praise God. Kahit sa iglesia ito, naglulok siya. Sino kaya ang tulog? Sino kaya hindi nakikinig? Come on. Preach, Pastor. Kasi sino kaya dito yung nandito sa church, pero yung isip niya nandun sa kalabaw niya, amen, sa pananim niya, amen, sa mga baboy niya. Praise God. He's like a roaring, umaatungal na leon, seeking, naghahanap. Yeah. Naghahanap siya. Yeah. Praise God. Be alert. Be awake. Amen. Magising tayo, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Because even the very elect, Amen. pwedeng mabiktima ng kaaway. Amen. Kaya huwag nating sabihin, mga kapatid, ay ako, leader ako. Ay ako, nasa desisyon ako. Ay ako, meron akong posisyon. No. Right. Amen. Dahil hindi yan ticket para sabihin mo kay Satanas, matakot ka sa akin na hindi mo ako pwedeng biktimahin. Leader ako, seeking who may devour. Naghahanap siya, mga kapatid, amen, na mga tulog na Kristiyano. Eh kung sino pa naman ang tulog na Kristiyano, yun ang madaling atakihin. Ito yan, Pastor. Amen? Amen. Praise God! Nung sinulog pinasok, mga kapatid, o yung Americans, amen, at ginera ang Israel, sino ang kanyang unang
unang inatake? Yung mga nasa likod sa kanilang paglalakbay. Amen. Kung sino, mga kapatid, yung mga weak. Kasi yun ang madali. Madaling atakihin ng kaaway, mga kapatid. Praise God. Yung mga nasa likod, di ba, mga kapatid, yun ang mahinang maglakad. Amen. Yun ang mga merayuma. Yun ang may sakit kasi mabagal silang maglakad eh. Praise God. Pero mga kapatid, yung mga conqueror, amen, yung mga active, amen, nasa unahan yan. Amen. Handa sa lahat ng laban. Not not talking about yung mga nakaupo dito sa harapan. Amen. At nakaupo sa likuran, mga kapatid. I'm talking about, amen, yung laban ng spiritual. Praise God. Kaya mga kapatid, kung active ka, amen, kung nandun ang faithfulness mo, mga kapatid, hindi ka palikod-likod lang. Amen. Nandun ka sa always, amen, ready to fight. Always ready to fight. Amen. Because we are more than conquerors. We are more than conquerors, mga kapatid. Kaya walang pity party. Oh yes, oh God. Amen. Hindi mo kaawaan ang sarili mo. Amen. Kapag ka nakakaranas ka ng mga atake ng kaaway. Amen. Hindi ka nalulugmok, mga kapatid. Kung nakakaranas ka ng mga trials, ng mga problema, ng mga kahirapan sa buhay. Praise God. No, walang pity party. Amen. Sa isang Kristiyano. Amen. Na may pananampalataya sa ating Panginoon. Oh yes. Lumalaban sila, Pastor. That's right. Amen. Tumatayo sila sa kanilang pananampalataya. Amen. Always ready to fight. Beside of Him having, amen, the wall Oh yes. na nilagay ng ating Panginoon sa kanila. Amen, Lord. Praise God. So there is an edge, amen, that protects us. Hallelujah. The edge, amen, is also a guidance. Akala natin, mga kapatid, protection lang ito. No! Guidance din ito, mga kapatid. Amen, sa ating buhay at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yes. It helps us stay on the right path and avoid straying from God's will. Ang protection, ang bakod pa lang ay nagsisilbi itong guidance natin. Right. Para hindi ka lumampas, amen, sa boundaries mo. Oh yes. Para hindi ka lumabas, amen, kung ano ka ngayon at saan ka ngayon. Amen. Alam mo yung boundaries. Hallelujah. Amen? Glory. Praise God, hindi ka ba na, if this the boundary, dyan ang right path, praise God, hindi ka lalampas. Correct. O else, nandyan ang kaaway. Amen, na pwedeng mag-grab sa'yo. Praise God, this a way. Ito ang nagsisilbi sa'yo para malaman mo kung alin ang tama at kung alin ang mabuti, kung alin ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yes. The wall! Yes. The wall! Amen! Hindi ka agad-agad magdidesisyon, mga kapatid. Amen! Kung anong gusto mong gawin. Na kahit na nasasaktan ka, amen? Kahit, mga kapatid, may sugat, you will stay in the boundary. Yes. Amen? Mag-stay ka sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Not our will, but His will be done. Not with our own understanding. Praise God. Bakit nagkaroon ng problema, mga kapatid? Praise God. Kay Sarah, kay Abraham, lumampas siya sa boundary. That's right. Lumampas siya sa kalooban ng ating Panginoon. Anong ginawa niya? Hindi sila magkaanak, ibinigay si Hagar. Lumampas sa boundary.
But as long as, habang ikaw, alam mo mga kapatid, kung ano ang salita ng ating Panginoon, nagkakaroon ka ngayon ng boundary. Amen? Ng wall. Praise God. Para malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mababit lamang sinabi mo Solomon, trust in the Lord with all thine heart. Diba? And lean not unto thy own understanding. Huwag kang magtiwala. Amen. Kung ano yung sarili mong pagkaunawa. Not your human understanding. Yes. Amen. Kasi kapag ka human understanding, amen, ang ating pinairal, labas siya sa kalooban ng ating Panginoon. But in all thy ways, acknowledge Him kahit na anong gawin mo. Amen. Tumatawag ka sa ating Panginoon kahit na anong decision mo. Tumatawag ka sa ating Panginoon. In all thy ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Amen. Amen. There will be a boundary. I have my this one. Hallelujah. Praise God. Ano pa mga kapatid? Amen. Ang heads daw mga kapatid is also for our spiritual growth. Paglago. Amen. Praise God. It serves or it provides a safe environment for spiritual growth and flourish. Kapag may boundary tayo, pag meron po tayong heads, pag may bakod tayo mga kapatid, amen, lumalago pala tayo mga kapatid sa ganong environment na mayroon po tayo. The church also is our heads. Bakod din to mga kapatid, yung church. Amen. Kaya dito sa church, lumalago tayo spiritually. Dito tayo kumakain. Dito tayo nakakainom. Di ba mga kapatid? Amen. Sige nga, praise God, yung mga orchids o yung mga halaman mga kapatid na tumutubo lamang, amen, sa isang malamig na lugar. Do you think, pag tinanim mo siya mga kapatid, amen, sa isang mainit na lugar, tutubo siya? Hindi. Mamamatay siya, di ba? Mamamatay siya. Saan lang siya tumutubo? Kung ang halaman na yon, mga kapatid, ay sa mga malamig na lugar. Pero kapag ka sa mainit, hindi. Ano ba yung mga tumutubo sa mga malamig na lugar? Mga cabbage, repolyo, gano'n. I mean, yung mga orchids po natin, praise God. Yung strawberry ba? Praise God. Hindi natin mapapatubo yan. Amen. Yung mga palay, mapapatubo ba natin yan mga kapatid sa mga malalamig na lugar? Just asking. Praise God. Minsan, praise God. Now mga kapatid, my point here is, kung tayo ay tumutubo mga kapatid, amen, at lumalago sa church, sigurado, hindi ka lalago sa sanlibutan. Hindi ka lalago sa mundo spiritually. Saan ka lalago mga kapatid? Sa iglesia ng Panginoon. Praise God! So the church also gives us a boundary as wall. Bakit po natin mga kapatid para lumago tayo, amen, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil dito mga kapatid, ang pagkain spiritual na pwedeng magpalago, amen, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Makakakain na tayo sa sanlibutan mga kapatid, amen, na mga spiritual na bagay na magpapalago sa ating spirito, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. No! Anong makakain ng spirito natin sa sanlibutan? Mga makasanlibutang bagay. That's right. That's why the Bible says, love not the world, neither the things that
ng mundo. Huwag tayo mga kapatid makikain sa mga spiritual na pagkain ng mundo. Praise God. Saan lalago tayo? Sa church. Amen. Sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Dahil dito mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Dahil dito may tubig ng buhay. Amen. Na pwede kang uminom. Dahil dito may pagkain. Amen. Na salita ng Diyos na magpapalago sa iyong Espiritu. Oh, yes. Praise God. Although mga kapatid, sometimes, amen, sa magkakapatid may conflict. Yes. Praise God. Pero kahit na sa magkakapatid, minsan may mga misunderstanding. Pero magkapatid yan. Amen. Sooner or later, mayroong pagpapatawad yan. Pag may pagpapakumbaba, praise God, nandun ang pag-ibig. Mga grudges, mawawala yan. Praise God, manatili ka sa church. Lalago ka sa church. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The protection of God, ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 10. Ay, 3 verse 10. Because thou hast kept the word of my patience. Ang sabi niya, I also will keep thee from the hour of temptation. There is an hour of temptation which shall come upon all the world. Amen. To try them that dwell upon the earth. There will be that time of temptation. Pero sabi niya, because thou hast kept the word. Dahil sinusunod mo ang salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil nandoon, mga kapatid, ang faithfulness, amen, sa ating Panginoon. Amen. The Lord will keep us from the hour of temptation. Wow. Kasi may pagsunod. Amen. Kasi kinikip natin, mga kapatid, amen, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Nagkakaroon ng connection. Yes. Praise God. Hallelujah. Kaya in the time of trials, praise God, yung protection ng ating Panginoon, mga kapatid, yung bar niya mataas. Hindi ka basta-basta, mga kapatid, nababagsak sa anumang temptation. Hindi ka basta-basta mag-yield sa anumang temptation. Kasi ikikip tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kasi pang-proteksyonan tayo ng ating Panginoon. Amen. Nandun ang kamay ng Diyos, mga kapatid, Oh, yes. na humahawak sa atin. Thank you, Jesus. Praise God. Spiritually ahead, amen, is God's wall, amen, of protection promise. Okay? This is God's protection promise. Amen. The heads. Praise God. For all those who believe on Him, sila naniniwala sa ating Panginoon. Amen. To those who walk with Him, sila na lumalakad sa ating Panginoon. And to those, amen, that trust in Him. So God keep us from any trials. Amen. If we believe. If we walk. Amen. If we trust in Him. Yes. God will keep us. Hallelujah. Amen. God will protect us. Wow. Hallelujah, Jesus. Amen. Sa anumang temptation, sa anumang trials na meron tayo, mga kapatid. Kaya hindi sayang, kapatid, ang pagpunta mo dito. Hindi sayang. Amen. Ang pagsigaw-sigawon ng hallelujah. Praise the Lord. Hindi sayang ang paglilingkod po natin sa ating Diyos. Hindi sayang. Amen. Yung nagising ka ng maaga. Amen. Para sa ating Panginoon.
Colossians chapter 3, verse 23 says, praise God, whatever you do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Not unto men. Gumagawa tayo, mga kapatid, because of God. Dahil sa Panginoon. We are not non-pleaser. Hindi tayo nandito, mga kapatid, dahil kay pastor. Hindi tayo nandito, mga kapatid, amen, dahil sa mga leader natin, dahil sa family natin, dahil sa kaibigan natin, mga kapatid. We are here because of God. We are here to worship the Lord. Amen. Sa kanyang lahat. Whatever you do, kahit na anong gawin mo, Lord, para sa'yo to. Amen. You know, mga kapatid, meron po kaming kabatiran na Malagasy. Amen. Taga Madagascar siya. Praise God. Ang sabi niya, mga kapatid, kapag nandun na yung kanyang, dumarating na yung sweldo niya, nagsisave siya. Sabi niya, this is for the Lord. This is for the Lord. Amen. So, ang sabi, mga kapatid na, yeah, that's good. It's for the Lord. Amen. Pero ang nasa isip po ng Malagasy, mga kapatid, iba na nandun yung tithes niya, yung offering niya, pero meron pa siyang sinabing, this is for the Lord. Alam niyo kung bakit ano yun, mga kapatid? This is for the Lord. Amen. Bibili ako ng damit para sa Panginoon. Gagamitin ko itong damit na yung pera na to para sa Panginoon. Iba yung offerings niya. Amen. Iba yung tithes niya. Amen. Pero hindi kong sabihin dito, mga kapatid, amen, yung for the Lord, amen, bibili ako ng damit, amen, para sa Panginoon. Amen. Yung damit, mga kapatid, na magiging presentable siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, whatever you do it heartily, as to the Lord. Lord, gagawin ko ito para sa'yo. Mananalangin ako para sa'yo. Magpapasa ko para sa'yo. Magsusuot ako ng gamit na ganito para sa'yo. I remember, mga kapatid, amen, praise God. Bless ako, mga kapatid, talagang, amen, naka-necktie, naka-long sleeve, praise God. Nung nasa Singan kami, praise God, lahat ng mga musician, lahat ng ano, talagang naka-necktie. Long sleeve. Praise God, kasi para sa Panginoon, di ba? Mainit. Pinagpapawisan tayo. Praise God, lalo na mamaya pag nag-worship tayo talagang, yung awis natin talagang tagas-tagasan yan. Amen? Praise God, basang-basa yan. Pero gagawin pa rin natin ito para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Praise God. Whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen, Lord. Hindi kahit kanino man. Praise God. Praise God. Kaya kahit, mga kapatid, amen, taghirap. Praise God. Lord, sige, kahit malayo, maglalakad ako para sa'yo. Praise God. Kahit walang pera, Lord, kailangan nakarating ako. Amen, sa iglesia mo, para sa'yo. Para sa Panginoon. Yes, Lord. Hindi para kahit kanino. Para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Glory to God. Hindi nakarating, mga kapatid, ng 39 years ang iglesia nito. Amen. Kung hindi tayo gumagawa para sa Panginoon. Amen. Hindi tayo makakarating sa edad ng paglilingkod natin kung hindi natin nagagawa ito para sa Panginoon. Dahil kung ginagawa lang natin ito sa tao, pag natisod na tayo, wala na. Correct. Di ba? Amen. Pag nagkaroon ng problema, wala na. Pero mga kapatid, kung para sa Panginoon, kahit tisod ka yan, bumabangon pa. Amen! Hallelujah! Kahit nahirap na lang, mga kapatid, amen, bumabangon pa rin. Amen. Kahit gumagapang na, bumabangon pa rin, amen, para sa
Panginoon. Para sa Panginoon. Amen. Glory to God, glory to God, glory to God. God is good. God is good. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There is an affliction. Amen. Mayroong mga trials. Amen, na darating sa buhay po natin. Amen. In Matthew chapter 24. Praise God. Verses 9 to 13. Glory to God. Because in the last days, amen, there will be the temptation, the hour of temptation, amen, to try our faith, and persecution will arise. In verse 9, okay, then shall they deliver you up to be afflicted. Magkakaroon ng affliction, magkakaroon ng trials. Praise God. And shall kill you. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. Darating yan. Malapit nang dumating ang Diyos. Napakaganda ng team niyo. No? Your team is, it's very impressive, mga kapatid. In the twinkling of an eye. Amen. We will meet our Savior in the earth. Praise God. Hallelujah. Pero mga kapatid, meron po kasi amen, meron laban eh. Praise God. Ayaw itong mangyari ng kaaway. Praise God. Kaya there will be affliction. There will be trials. In verse 10, and then shall many, ano sabi? Many be offended. Marami ang ma-offend. Marami ang masasaktan. Marami ang matitison. Kasi yun ang trabaho ng kaaway. Dahil ang trabaho ng kaaway, mga kapatid, ay hilahin tayo sa kamay ng Panginoon. Kaya mayroong mga affliction, may mga ma-offend. Para kapag ka na-offend, amen, siya nang mag-give up. Amen, dahil pagpapaatin pa ako dyan, pag nakita ko siya, kumukulong yung dugo ko. Di ba may mga ganon? Ayokong makita. Yung mga kapatid sa Hong Kong, praise God, uso yung mga kapatid na, it's so sad, amen, na yung spirito, mga kapatid, ng loans, spirito ng utang, praise God, nag-creep. Amen, hindi lang bangko, amen, mga tao, mga kapatid. Kaya nagiging bukang bibig na lang, mga kapatid, amen na, aatin ako kasi maniningil ako. See, mga kapatid? At pagka hindi nakasingil, amen, masama loob. Diba? Pagka mga kapatid nagkaroon ng misunderstanding, ayaw na umatin yung isa. Ayaw na umatin yung isa. Praise God, many will be offended. Kahit simpleng bagay lang, marami ang matitisod, marami ang masaksakan. Biblical pala yun. Akala natin, mga kapatid, ganun-ganun lang. Pero sa last day, because there will be affliction, amen, merong ma-offend. Kahit sa pangangaral, mga kapatid, may ma-offend. Pero huwag kayong masaktan. Amen. Kapag ka na ipapangaral ang katotohanan, praise God, dahil ito, mga kapatid, ang salita ng, di ba, mga kapatid, matalim ang salita ng Diyos, tumutusok hanggang sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa. Masaktan na ang masaktan, mga kapatid. Amen. Ipapangaral pa rin ang salita ng Diyos kasi ito ang kailangan natin. Masakit ang gamot, mahapdi ang gamot, mga kapatid, kapag ka may sugat, pero nakakagaling. Nakakagaling, amen? Kaya mga kapatid, kaya pagka naipangaral, at sabihin po natin, amen na, natamaan tayo, ano magiging response natin? Thank you, Lord! Thank you, Lord, para sa atin yan. Amen, Lord,
Praise God, hindi nag-walk out, no? Hindi lumalabas. Praise God. But the more, habang napapakinggan natin ang salita ng ating Panginoon, naghuhugod sa atin, the more na nag-crave ka, mga kapatid, the more na hinahanap-hanap mo ang salita ng Diyos. Yes, hallelujah. There will be, amen, offended. Praise God. Where is it? Praise the Lord. And hate and shall hate one another. Praise God. Amen. And many false prophets shall arise and shall deceive many. Mag-iingat tayo dito. Marami mga kapatid ang katuruan. Amen na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Minsan mga kapatid, may nagsabi, amen, sa church. Amen, nakarinig siya ng pagtuturo. Amen na, ang babae, hindi pwedeng tumayo sa likod ng pulpito. Hindi pwede mga kapatid magturo or mangaral. Praise God, pinangahawakan niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, is there any an apostle, amen, a lady apostle? Meron bang apostle na babae? There is. Meron bang deacon na babae? There is. Meron bang teacher na babae? There is. Si Priscilla, teacher yan. Si Phoebe, deacon siya sa church. Si Julia, apostle yan. At mismong si Pablo ang nagtuturo. Meron nga rin mga kapatid, si Anna, isa prophet. Mga New Testament lang yan. Prophetess and high priest. Pag sinabi natin high priest, amen, naglilingkod yan sa tabernacle. Pag sinabi natin high priest, amen, pumapasok yan sa Holy of Holies. Isa siya mga kapatid sa mga nag-o-offer ng mga offerings once a year. High priest, sila nakapasok sa Holy of Holies. There must be a reason bakit sinabi ni Pablo na manahimik ang babae. Praise God, kasi madaldal ang babae, no? Mabaldal tayo. Praise God. Beware, mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Praise God. Even Pablo, sabi niya mga kapatid, si Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, when you pray and prophesy, cover your head. Na pagka mga kapatid, nananalangin, hindi tahimik yan. Pag nagpa-prophesy yan, hindi tahimik yan. Nagsasalita yan mga kapatid. Amen. Malakas ang boses niya when she prophesied. Praise God, palakpakan po natin ang Diyos. There will be a deception kung hindi tayo mag-iingat. Amen. And verse 12, praise God. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil, bakit? Dahil sa, bakit nawawala yung love natin? Dahil, anong sabi ng Bible? And because iniquity shall abound, dahil sa kasalanan, the love of many shall wax cold. Kailan nawawala yung love po natin sa Panginoon? Kapag ka nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Kapag ka iniquity, kasalanan. And because iniquity shall abound. Amen. Kapag ka pumasok na ang kasalanan sa buhay po natin, unti-unti nang nawawala yung desire natin na mag-church. Unti-unti nang nawawala yung love natin sa Panginoon. Unti-unti nang nawawala yung enthusiasm, yung joy natin mga kapatid. Amen. Na magpuri, maglingkod sa ating Panginoon. Why? There is sin. There is an iniquity.
love natin sa Panginoon. Amen. And we walk in the righteousness of God. Praise. Hindi pagsubok ang hadlang eh. Amen. Hindi karamdaman ang hadlang. Amen. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Who can separate us? Amen. Wala. Tayo lang pag-aalis tayo. Because who? Tayo lang. Amen. Paano nangyayari yung mga kapatid na wawala tayo sa kamay ng Diyos? Kapag ka, sabihin na, ayoko na, Lord. Give up na ako, Lord. Yun lang mga kapag-alis natin. Hindi yung karamdaman, hindi yung kahirapan, hindi yung pagkatisod, hindi yung ano pa man, mga kapatid. If we say, Lord, ayoko na. Hindi na ako maglilingkod. Yun. Sira yung bakod. Sira yung bakod. Yung naka-engrave na pangalan natin sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Pwede itong mabura. Correct. Diba? Kasi kahit na ang pangalan natin ay nandoon na sa Book of Life. Our name is already in the Book of Life. Pwede itong mabura. Because of iniquity. Because of iniquity. Nasisira yung bakod. Palakpakan natin ang Panginoon. Bibilisan ko po mga kapatid. Praise God. But he that endureth unto the end, the same shall be saved. Sila nagtitiis hanggang sa wakas. Sila ang maliligtas. God's protection or hands will remain up high. Mananatili pala yan nakatayo. Nananatili nakataas yan mga kapatid. Amen. If we continue to believe, if we continue to walk, amen, if we continue to trust in the Lord. But the moment the enemy, the moment na nandun mga kapatid ang iniquity, the moment na nagkakasal tayo at may mga unconfessing tayo, you are giving an open door or chances to the enemy to enter into your lives. Correct. Pero habang may righteousness, habang may faith, amen, habang nag-o-obey tayo mga kapatid, mayroong bakod. Amen? Pero mga kapatid, kapag ka nagkaroon tayo ng unconfessing, nagbubukas pala tayo ng pintuan sa kaaway. At kapag ka pinanatili natin, amen, yung kasalanan sa buhay po natin, yung bakod, unti-unting sisirain ng kaaway. Praise God! Hallelujah! Glory to God! Beware! Pasok na tayo mga kapatid sa verse natin. Revelation chapter 3 verse 11. Behold, I come quickly. Darating ang Panginoon. Quickly, ng madalian. Amen. Hold that fast which thou hast, para that no man take thy crown. Kung ano ang meron ka ngayon, hawakan mo yan. Protectionan mo yan. Maglagay ka ng bakod dyan. Amen. Para walang makaagaw. Amen. Kung anong corona meron ka. Kung anong reward na meron ka. Praise the Lord. Now mga kapatid, God is God. Pag sinabing, behold, behold, look up, observe. Kasi, mangyayari at mangyayari ito. The Lord is coming. Amen. Hold that fast which thou hast, no man take thy crown, that no man take thy crown. Amen. Ano ang meron tayo na binigay ng ating Panginoon sa atin? Here is it. Sino mga may crown? Nakikita natin may crown. Mga hari, may mga crown yan. Di ba? Mga royalty. Amen. Kapag may mga pageant, bibigyan sila ng crown. Praise God. That is their reward. That is their position. Praise God. Ano ang meron tayo na kailangan nating hawakan at proteksyonan? Our position. What is our position?
Amen. Na meron tayong corona na kailangan hindi ito maawaw ng kahit nino man. Praise God. Dahil may gustong umagaw mga kapatid sa corona natin. Praise God. Yung mga rewards natin ayaw ibigay sa atin. Kailangan mong hawakan ito, Brad. Kailangan mong panghawa. Kailangan mong protectionan mga kapatid ang position na to. Amen. What is your position? Amen. You know that you are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. You should know who you are. You are a child of God. Anak ka ng Panginoon. Praise God. Binayaran tayo ng kanyang banal na dugo. Anak tayo. Meron tayong posisyon na tagapagmana. Alright? Meron tayong posisyon na tagapagmana, mga kapatid. And you should protect your position. Being the child of God and being, amen, the followers of God. Kanino tayong followers? Sa Panginoon. Sinong followers dito ni Satan? Ay, wala. Palakpakan po natin ang buhay. Followers. Sino dito ang anak ni Satan? Ay, wala din. Praise God. Ibig sabihin, anak tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Amen. Huwag natin ahayaang puno ito ng kaaway. Dahil mayroong time, amen, pag may affliction, pwedeng mawala yan, being the child of God. Protect, amen, protect your ministry. Meron kang ministry. Protectionan mo yan. Praise God. Huwag mong aalisin yan. Dapat mga kapatid, amen, from glory to glory. Hallelujah. From strength to strength. Wow! Hallelujah! Glory to glory, strength to strength, and faith to faith. Ibig sabihin, may paglago. Amen. Kung ngayon, mga kapatid, amen, assistant leader ka lang, next time, mga kapatid, in the future or later on, amen, magiging leader ka na. May pag-angat. Praise God. Kung ngayon, mga kapatid, nagtuturo ka lang, maybe in the future, preacher ka na. From glory to glory. From strength to strength. Amen. Wow. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Protect your service. Ang paglilingkod sa Panginoon. Protect your salvation to God. Because God is coming very soon. Amen. God is coming very soon. Hallelujah. Kaya ang sabi mga kapatid ng I just need fast. Praise God, sorry. Amen. In Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse 37. Ang sabi dito mga kapatid, blessed are those servants whom the Lord. Pakibasa po natin lahat. Shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. Blessed are those servants, amen, whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Ibig sabihin ito mga kapatid, mapalad, amen, ang alipin. Mapalad and servant na to, na kapag ka dumating, amen, ang kanyang amo, nakikita niya, amen, madadatnan niya na gumagawa siya. Nadadatnan niya na active siya. Yung pisel, amen, mapalad ang isang Kristiyano kapag ka dumating ang Panginoon. Amen, busy ka sa gawain ng Diyos. Busy ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Praise God, dahil may isang servant, mga kapatid. Amen, sabi niya, umalis yung amo ko. Amen, magtatagal siya. Kaya upo muna ako, pakuya-kuya-kuy muna ako, matutulog muna ako, magpapahinga muna ako.
The Bible said, the Lord will come like a thief in the night. Para itong magnanakaw. Kapag ka ang magnanakaw, hindi siya nagpapaalam. Hindi mo alam kung kailan darating ang magnanakaw. Amen. Hindi yan nagpapaalam. Yes. Ang pagdating ng Diyos ay katulad daw ng isang magnanakaw. Hindi natin alam kung anong oras at anong panahon. Correct. Minsan umaga, o tanghali, hapon, gabi, madaling araw. We don't know. Hindi mo alam. Amen. Paisi-isi, mga kapatid, yung pala nasa lisihan na nakahawak. Praise God, hindi tayo pwedeng paisi-isi sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Because in a twinkling of an eye, the Lord will come. In a twinkling of an eye, kung hindi mo in-expect, darating ang Diyos. Sa hindi mo in-expect, kaya hindi pwedeng paupo mo sa paglilingkod. Hindi pwedeng pa-relax-relax sa paglilingkod. Kailangan gumagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan may activeness sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, oh God. Dahil baka biglang dumating ang Diyos. Yes, Lord. Tulog tayo. Amen. Pero ang servant, amen, na laging handa, na laging ready. Kakatok pa lang yung amo niya sa pintuan. Ready na siyang magbubukas ng pintuan para sa kanyang amo. The same thing with God. Amen. Kapag ka dumating, narinig mo yung pakaka. Amen. Narinig, you know mga kapatid, I believe it's not really the literal na trumpet. May mga trumpet, mga kapatid, warning. Diba? Pag may trumpet, warning yan. We don't know kung ilang trumpeta na ang nahipan. Amen. Sa mga nararanasan po natin sa mundong ito. We don't know. Mayroon bang narinig tayong pakaka? No. Anong nararanasan natin? Anong time, mga kapatid, yung na-alerto yung mundo? Isa na dito, mga kapatid, yung virus. Diba? Pag sinabi nating trumpet, this is a warning. Warning yan. Diba? Amen. Warning, mga kapatid. Amen, ng pagbalik ng ating Panginoon. May mga earthquake. Amen, kailan lang, mga kapatid. May virus. Kailan lang. Amen, mga giyera. Kasalukuyan. Praise God. Mga pakaki. Warning. Praise God. Pero sa last round, sa last warning, I don't know kung anong mangyayari dito, mga kapatid. Praise God na darating ang ating Panginoon. But the question is, are you ready? Are you ready? Nakatayo pa rin ba, mga kapatid, ang iyong bakod? Amen. May connection ka pa ba sa iyong bakod? Sa ating Panginoon. Praise God in Revelation 16:15. Blessed. Amen. Revelation 16:15. Blessed. Amen. Behold, I should say, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, nananatiling gising. Amen. Keeping his garment. Amen. Oh. Nakasuot pa rin yung kanyang damit. Yung damit ng kaligtasan, yung damit ng pagpupuri, yung damit ng faithfulness, amen. Yung damit ng kanyang paglilingkod. Praise God. Behold, I come quickly, amen. I am coming like a thief. Behold, amen. Blessed is the one who stays awake. Hindi patulog-tulog sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi pa relax-relax sa paglilingkod sa ating Panginoon. He stays awake. Amen. And he keeps his garment on. Nananatili siya sa kanyang damit. Amen, Lord. Amen. Damit ng katuwiran ng Diyos.
and that he may not go about naked, amen, and be seen exposed. Praise God. Amen. Now, what are the hands that God given to us? Ano mga kapatid? Amen. Yung mga bakod. We have the shield of faith. Amen? We have the shield of faith. Kapag ka dumating mga kapatid yung pagsubok na halos hindi na natin makayanan, praise God, mayroong bakod, amen, ng pananampalataya na alerto, na bumabakod. Meron tayo mga kapatid, the gates of praise. Praise God, ang bakod, meron siyang gate. And that is our praise and worship to God. Praise God, in times, amen, nandun ang weariness, in times of worriness, in times of anxiety, in times of difficulties, amen, the gates of praise will arise. We have, amen, the fire prayer. Amen. Yung pananalangin, mga kapatid, amen, na kapag ka hindi mo na alam ang iyong gagawin, amen, in any situation, in any circumstances, amen, that you're going through, praise God, ang mananalangin, mga kapatid, ang altar mo, ang tuhod mo, amen, ay pwedeng mag-aral when you call upon the name of the Lord. Oh, yes. We have this holiness. Amen. Ang kabanalan, mga kapatid, kapag ka nandyan na ang tukso, amen, ng sanlibutan, you will stay alert in holiness. Aakyat yan. Praise God. We have our being a faithful stewards. Faithful stewards. Amen. Yung pagiging matapat po natin bilang isang aming steward sa Tagalog, katiwala ng ating Panginoon. Pag dumarating na, amen, yung kagipitan, maging faithful ka lang, arise your walls. Amen. And the fruit, amen, of the Holy Ghost, our attitude. Praise God. Kahit mga kapatid, may pakisod-tisod, kahit may offension, amen, kahit may sugat, praise God, but there is that forgiveness, there is that the fruit of the Holy Ghost, amen. Mag-aaray sa bak, hindi ka basta-basta Amen, Lord. mapapasok ng kaawa. Hallelujah. Praise God. Pwede ba kumuha tayo mga kapatid ng anim? Simple illustration, mga kapatid. 6 na babae. Praise God. Sige po, mga kapatid. Praise God. Pwedeng isa pa? Isa pa pala. Kay Maria, Sister Maria. Praise the Lord. Paikutan po natin, Sister Mariel. Ito ang mga walls. Agmasdan niyo po, mga kapatid. Yan ang mga bakod na nilagay ng ating Panginoon sa bawat individual. Praise God. There is that faith, amen, prayer, holiness, praise, amen, righteousness, amen, the fruit, amen, of the Holy Ghost.
Praise God. Kaya mga kapatid, kapag ka may war yan, hindi pwedeng pasok. Di ba sabi ko? Kailangan mo nang magpaalam si Satan. Praise God. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng basta-basta na lang papasok. Kaya kapag ka nag-throw, amen, ang kaaway, amen, ng anumang affliction, maharangan siya. Hindi alerto. Parang patay mga kapatid ang ating mga bakod. Kapag ka hindi alerto at napapasukan, amen, yung kanilang pinoproteksyonan. Ibig sabihin ito, may something wrong. May something wrong sa bakod. Amen? May something wrong mga kapatid. Amen? Kung hindi na proteksyonan, amen, ang kanilang pinoproteksyonan. Right? Diba mga kapatid? Amen? Kailangan hindi pwedeng matamaan kung ano ang pinoproteksyonan nila. Dahil kapag ka, amen, lumampas, amen, ang bato ng kaaway, may problema ang bakod. May problema ang bakod. Kung mga kapatid, amen, ang holiness, amen, ay itatry, amen, para makapasok, amen. See? May humaharang. May humaharang. May bakod. Diba, hindi pwedeng basta-basta na lang. Alerto! Alerto! Amen. Kasi mga kapatid, ang pagsubok, sometimes pwedeng nasa taas. Hindi pwede na mapasukan. May bakod. May bakod. Habang hindi pa dumarating ang Diyos, kailangan ang mga bakod na to ay alerto at buhay. Dahil kapag ka dumating yung time, mga kapatid, amen na, nang hina, maari ang yung pananampalataya. Sige, sige. Nagkaroon ng buwang. Praise God. Makakapasok ang kaaway sa buhay niya. May open doors. Pagka ang faith, mga kapatid, amen, ay nanghina, o nawala, o nasira, pwedeng masira ang praise. Wala nang pagpupuri. Hindi na magpapasalamat. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, everything give thanks. Amen. Kahit na anong sitwasyon, give thanks. Pero kapag ang faith wala na, minsan pati ang praise wala. Amen. Minsan, kung minsan, instead na pagpupuri, ang nangyayari mga kapatid, panunumbat sa ating Panginoon. Ganito ba, Panginoon, ang maglingkod sa'yo? Lord, I don't deserve it, di ba? Pag-faithful tayo. Pero kapag kasira, mga kapatid, ang mga bakod na yan, open to all attack. Wala na. Through and through. Praise God. Pag nawala na, mga kapatid, holiness. Dahil ang kaaway, amen, bilang isang magnanakaw, hindi niya kukunin, amen, yung mga basahan, yung walang halaga. Ang kukunin niya, mga kapatid, yung mga mahalagang bagay. Ginto, pilak, amen, mga kayamanan. Kayamanan natin, mga kapatid, amen, ang mga walls na yan. Mahalagang bagay yan. Mga ginto, pilak, ang mga yan. Na hindi pwedeng manakaw, amen, sa ating ang kaaway. Yes! That's right! Pwedeng mawala ang fruit of the Holy Ghost. Attitude natin, yung temperance, yung meekness natin, yung love lalo na mawawala sa atin. Praise God. Ano pa mga kapatid? Pag wala ka ng faith, wala ka ng praise, wala ka ng fruit of the Holy Ghost, lalong mawawala yung faithfulness mo sa stewardship.
Praise God. Open. But there is a situation, mga kapatid, amen, sa buhay ni David. Doon sa time ng Ziklag. Open. Wala pong warriors. Praise God. Pinasok sila ng kaaway. Kinuha, mga kapatid, ng kaaway yung mga anak nila, asawa nila, kayamanan nila. Sinunog ang kanilang mga bahay. Destroyed. Amen. Kung ano, amen, ang meron sina David. Halos patayin na rin si David. Pero isang bagay ang naalala ni David. You know, ang prayer, nananatiling yan sa atin. Kahit nabagsak tayo, just call upon the name of the Lord and His name. Tumawag lang tayo sa Panginoon. Kahit na sa time na lugmok na tayo. Amen. Kahit sa time na empty na tayo, mga kapatid. Amen. Ang prayer ay mananatili sa atin. Amen. God said, call upon me and I will answer thee. Kaya nung nangyari yun, mga kapatid, amen, ang napakatagal na hindi nananalangin si David, nagko-connect sa ating Panginoon. Doon tayo, mga kapatid, amen, na nakuha na lahat, nanakaw na lang lahat, amen, kung ano ang mayroon kina David. Then he remembered God. Amen, ang sabi niya, mga kapatid, give me the ephod. Amen. Tatawagin ko ang ating Panginoon. And he knelt down. Nanalangin siya sa ating Panginoon. And he asked God, sabi ni David, shall I pursue? Amen. Hahaponin ko ba sila? Sabi ng Diyos, pursue. Sige, habulin mo sila and you shall recover. Amen. Hallelujah. When David, amen, binuksan niya ang kanyang altar sa ating Panginoon. When David cried unto God. Amen. Hallelujah. He cried unto God. Shall I pursue? Yes, pursue. Kung may mga nanakaw na ang kaaway sa buhay mo, na wala na. Amen. Pwede natin ito. Amen. I-restore sa ating Panginoon. Amen. Manalangin ka sa Diyos. When David pursued, when David prayed, amen. Oh, that they have. Naibalik sa kanila. He prayed. He cried out unto God. Amen. And he recovered. Amen. What? Amen. Satan is gone from him. Do not underestimate your prayer. Do not neglect your prayer. This is your wall. This is your protection. This is your connection to God. Connection mo yan sa ating Panginoon. Thank you so much. Hallelujah. Because prayer is the medium. Ang pananalangin ay isa itong medium. Amen. Isa itong mediator. Amen. Between man and God. Nagko-connect yan sa ating Panginoon. Kapag ka ikaw ay nanalangin sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Yung Espiritu natin, amen, ay nagko-connect sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa iyong pananalangin, amen, if you keep on praying, there is a fire praying, there is groaning, there is rebelling, there is life, there is revival, there is power, there is restoration. In the room. Amen, Lord. Praise God. Dahil madalas, mga kapatid, nanineglect natin yung altar natin. Praise God. But if you open the door of your prayer,
You open the door of your altar and call upon the name of the Lord. The Lord said, whatsoever ye shall ask, whatsoever ye shall ask in His name, He will do it. Hallelujah. Glory! We can restore. Open your altar. Praise God. And for my last verse, praise God, in Isaiah chapter 45, verse 11. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker, ask me of things come concerning my Son, concerning the Lord Jesus. Amen. And what? Concerning the works of my hands. Command ye me. Command ye me. Basahin natin po lahat. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker, ask, amen, ask me of things to come concerning my Son. And what? Concerning the works ng gawa ng kanyang mga kamay. Ano sabi? Command him. Command. Yemi. Pwede pala nating utusan ng Diyos. According to His works. Amen. Pwede pala nating sabihin sa ating Panginoon, Lord, gawin mo to. Lord, i-restore mo to. Lord, magbigay ka ng milagro. Lord, magpalayan mo to. Lord, Lord, Lord. Command. Yemi. Saan mangyayari to? In your altar. Sa iyong altar. Sa iyong pananalangin. Whatsoever ye shall ask. Whatsoever. Hallelujah. Kahit na ano. Amen. Kahit na ano. Amen. It shall be done. Thank you, The Jesus. Bible said, you receive not because you ask not. Right. Hindi ka humihingi. Humihingi ka na. Pero mali naman ang motibo kaya hindi mo ito natatanggap. That's right. Dalawa lang yun. Hindi ka nakakatanggap kasi hindi ka humihingi. Ay, hindi. Hingi ako, Panginoon. Mali naman ang motibo. Hindi mo tatanggap. Praise God. Minsan, ito'y kapapahamak natin. But whatsoever you shall ask, it shall be done. Amen. God is coming so soon. Hallelujah. Malapit nang dumating ang Diyos. Oh, yes. In a twinkling of an eye. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Isang mata. The Lord will come. Amen, oh God. Eh, sabi natin, mga kapatid, ay, hindi pa darating ang Panginoon kasi hindi pa nagaganap ang lahat. Dalawa lang yan. In a twinkling of an eye, pwedeng mawala ang buhay natin. Alam natin kung kailan tayo mamamatay. Pagka binisita tayo ng Diyos, we don't know. Pag dumating ang Panginoon sa buhay natin, amen, and require our life, we don't know. The same coming of the Lord. In a twinkling of an eye. Ang sigla-sigla natin, ang saya-saya natin. Pero sa isang mata lang, wala na pala yung buhay natin. Are you ready? Pero kapag ka-ready ka, may mga walls ka, amen, pag victorious ka, kahit na anong oras, darating ang Panginoon, buhay man o pagdating ng Diyos, you are ready and you will receive your reward. We will meet the end, God, our Savior, in the end. Palakpakan po natin ng Diyos. Sige, tumayo tayo sa ating Panginoon. Is there anything meron pa sa ating mga kapatid? Amen, nasira na ang
you will recover. If